apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka at pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem, at naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel, at ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo." Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit.
Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman po ay Biyernes. Narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nababakas natin ang ating buhay pananampalataya sa ilalim ng liwanag ng Salita ng Diyos. Ang ating ebanghelyo ngayon ay pagpapatuloy ng usapan sa pagitan ni Jesus at ng mga tao pagkatapos na magpadami siya ng tinapay at mga isda at libu-libong katao ang nakakain. Alam nyo, ikaw ba naman yung magpakain ng libu-libong katao at may mga sumobra pa, palagay ko magiging presidente ka na for life. At talagang susunod ang maraming tao. So, sumusunod ang mga tao kay Jesus dahil umaasa sila na magpapatuloy pa ang ganitong libreng pagkain. No? Masisiguro nila ang kanilang hapagkainan ay palaging may laman. Pero may inaalok si Jesus na bagong klase ng pagkain. Kumbaga, kumpleto na, package na itong pagkain na ito. Ang bagong pagkain na ito, na bukod sa hindi siya nabubulok o nasisira, ay magdadala pa sa buhay na walang hanggan. Pero, ito'y nangangailangan ng malalim na relasyon sa Kanya na pwede nating sabihing naiiba ang level. Ang Kanyang katawan na tunay na pagkain at ang Kanyang dugo na tunay na inumin ang inaalok niya sa kanila. Sabi niya, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao, tinutukoy niya ang Kanyang sarili, at inumin ang Kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Siyempre, hindi niya ibig sabihin ang pisikal na buhay. Dahil napakarami naman tao talaga na nabubuhay kahit hindi sila tumatanggap ng katawan at dugo ni Jesus. Ito'y pagtuturo tungkol sa espiritual na buhay. Ang buhay natin sa Kanya. Hindi natin may tuturing ang sarili na totoong buhay maliban na si Jesus ay nananahan sa atin. Hindi tayo magiging malakas kundi tayo bibigyan ng lakas ni Jesus. At ginagawa niya ito hanggang sa ngayon sa mga pagdiriwang natin sa banal na Eucharistia kapag tayo tumatanggap ng Kanyang katawan at dugo. Kaya naman ang banal na Eucharistia ay kinakailangan natin para sa ating buhay Kristiyano. Pero ang mga tao, hindi sila interesado sa ganitong, kumbaga, bago at nakaiintriga na klase ng pagkain. Nais nila na sila'y busigin ni Jesus, kumbaga yung kanilang nararamdaman sa oras na yun ng pangangailangan. Hindi nila hinahanap ang ganap na pagkain na nagpapalago at magdadala sa tunay na buhay. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit mas pinipili ng tao na wag na lamang magsimba, salip ay gawin ang kanilang gusto. Yung mga bagay na hinahanap na makabubusog sa katawan, sa laman ng tao. Pinapakain ba natin ang mga anak ng kung ano lamang ang gusto nila? O sinisikap natin pakainin sila ng pagkain na magbibigay sa kanila ng sustansya, magpapalago sa kanila? Nais ibigay sa atin ni Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay, pero hindi tayo interesado at inaasahan natin siya na bigyan tayo ng makamundong klase ng pagkain. Siyempre, may mga nagprotesta sa pagkakataon nito at marami ang iniwan si Jesus. Humiwalay na sa Kanya dahil masyadong mabigat ang ganitong klase ng pagtuturo. Inaalok ni Jesus ang Kanyang sarili sa atin sa radikal na paraan na nahahayag
sa regalo na ito ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Pero hindi tayo makapaniwala. Ganun siyempre ang mga Hudyo. Hindi nila matanggap na ang Diyos ay ibibigay ang lahat, pati ang kanyang sarili para sa kanila at para sa atin. Di din tayo makapaniwala. Hindi tayo makapaniwala sa ganitong klase ng pag-ibig. Ayaw ba nating mamahal tayo ng ganito? Yung walang limitasyon? Mapatawad kahit paulit-ulit? Paglingkuran ng lubos? Pati na yung buhay ay binibigay sa atin? Di tayo makapaniwala dahil ang ganitong pagmamahal ay di natin maunawaan. Hindi ito maunawaan ng saradong panukat natin sa mga bagay-bagay. Nasanay na tayo Meron tayong mga fixations. Nakagawian na nating maniwala na walang libre sa mundong ito. Lahat ay may kabayaran. May sukatan ang lahat. Maaari mo lang matanggap kung ano yung nararapat para sa iyo. Mas gusto natin ibigay lang sa atin kung ano yung karapat-dapat at ganun din sa ibang tao. Kasama ng Diyos ang tanging nararapat lamang. Di na lalabis pa doon. Limitado tayo sa sarili nating pamantayan at panukat sa mga bagay-bagay. Pwede natin tignan ang mentalidad ng mga banal na nauna sa atin. Para sa kanila, binigay ng Diyos ang lahat-lahat at pwede rin nilang ibalik o gawin sa Diyos kahit na yung limitado at maliit na kung ano ang meron sila. Sapat na ito. Ang Diyos ay di lamang makatarungan, siya din ay amang handang ibigay ang lahat, pati yung higit pa sa nararapat. Kasama na dito ang regalo na kanyang anak na inialay ang sarili para sa atin. Ang Diyos ay di lang sumasa atin, kundi siya'y para sa atin. Maraming salamat po at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Amang nasa langit, at binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tunay na pagkain at tunay na iinumin, lalong-lalo na nakikita namin sa banal na Eucharistia. Na sa aming paglalakbay sa buhay ay nariyan ang Eucharistia, ang iyong presensya, at makaasa kami na pagpapakain mula sa langit. Habang inaabangan namin ang kagalakan na kami muli mong bubuhayin sa huling araw. Ang lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.